Sa nakaraang kwento natin ay nagawang patamain ni Yonwoo ang kanyang pag-atake sa ilusyon ng kanyang kapatid, samantala ang dalawang dragon naman ay naglalaban na. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagtapos ng pag-atake ni Yonwoo ay napuno naman ng alikabok ang paligid subalit nakatayo pa rin ang ilusyon ng kanyang kapatid at nanginginig ang braso nito habang unti-unting naglalagas ang pakpak nito dahil sa pag-atake ni Yonwoo sa kanya. Nang makita ni Yonwoo na nakatayo pa rin ang ilusyon ng kanyang kapatid ay sa isip niya na nakatanggap ng malakas na pag-atake ang kanyang kapatid ngunit dahil malakas ang kanyang kapatid ay maibabalik nito ulit ang lakas nito. Napagdesisyonan niya naman na hindi niya nabibigyan ng pagkakataong makarecover ang kanyang kapatid mula sa kanyang pag-atake. Habang inaatake niya ang ilusyon ni Jongwoo ay sa isip niya na kahit papaano ay mas magaling siya sa paggamit ng espada kumpara sa kanyang kapatid at napagdesisyonan niya naman na kokornerin niya ito gamit ang 8 Extreme Fists. Ngunit ayon sa kanya na kahit gaano niya man tignan ito ay kakaiba talaga ito dahil may item ang kanyang kapatid na kahit ang mababang player ay hindi kailanman papangarapin ito dahil bihira ito. Lalong-lalo na ang espada nitong tinatawag na Dragon Slayer. Si Colotes ang sinaunang dragon ay kinuha ang kanyang sariling tadyang at binigyan ito ng maraming mahika at epekto. At ginawa ni Henova ang Dragon Slayer na espada sa loob ng 3 buwan ng walang tigil at ang espadang ito ay parang kapareho ng ranggo ng Vigrid o baka mas mataas pa. Habang tuloy-tuloy niyang inaatake ang ilusyon ni Jongwoo ay sa isip niya naman na binabasa ng kanyang kapatid ang pattern ng kanyang paggalaw at binabasa rin nito ang kanyang kahinaan. Mayroon din siyang nakita na gumawa ito ng kilos na katulad ng 8 Extreme Fists at naisip niya na mayroon din siguro itong Parallax Gap o Thinking Acceleration kaya naman nakakakilos ito ng mabilis. Tinignan niya naman ang mukha ng kanyang kapatid at naisip niya na sa oras na ito ay parang matatalo siya ng ilusyon ng kanyang kapatid. Habang si Yonwoo naman ay papasugod at parang nahihirapan na siya ngunit ayon sa kanya na ang kanyang kapatid daw ay mas magaling sa kanya pagdating sa eskwelahan kaya naman mas mahirap kalabanin ang mga talentadong tao. At napagdesisyonan niya naman na hindi niya napapayagan na magpakita pa siya ng puwang sa pagitan ng kanilang lakas na dalawa. At agad niya namang inatake ang ilusyon ng kanyang kapatid at dahil sa galing ni Yonwoo gumamit ng espada ay nagawa niyang napinsala ang ilusyon ni Jongwoo. Nakita naman ng ilusyon na parang matatalo siya sa pagkakataong ito kaya naman umatras muna siya at bigla niyang itinago ang kanyang katawan gamit ang mga pakpak nito sa himpapawid habang si Yonwoo naman ay nagtataka kung bakit ba ito biglang nagtago at kung ano ba ang pinaplano nito. Bigla niyang inactivate ang kanyang kasanayan na ikalawa niyang natutunan sa 72 Divine Transformation na tinatawag na Joel at pinuntirya niya ang ilusyon ng kanyang kapatid na nagtatago sa pakpak nito. Subalit nagawa namang mapigilan ng ilusyon ng kanyang kapatid ang mahati ito at parang wala namang gallows ito maski ni kaunti at pagkalingon ni Yonwoo ay hindi naman siya makapaniwala dahil hindi nagawang mahati ng kanyang Joel ang ilusyon ng kanyang kapatid. At bigla naman itong nagpakawala ng pangmalakasang pag-atake na kidlat at inaatake nito ang kahit ano. Samantala si Yonwoo naman ay hirap na sa binitawang pag-atake ng ilusyon ng kanyang kapatid at sa isip-isip niya na ang kasanayan na ito ng kanyang kapatid ay alon ng kidlat, isang kasanayan na iniipon ng kidlat at kapangyarihan ng mahika at nagdudulot ito ng pagsabog kahit saan. Sinalag niya naman gamit ang kanyang Athena's Aegis upang hindi siya gaano maapektuhan habang iniisip niya na hindi siya makapaniwala na ang manlalaro sa ika-21 na palapag ng tore ay nagagawa ang pag-ataking ito subalit kahit ganun pa man ay ang kasanayan na ito ay pinipinsala din ang gumagamit. Naisip rin niya ang nakababata niyang kapatid dati ay hindi gagawin ng ganitong klaseng sugal kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit niya ito ginagawa ngayon at kung ginagaya ba siya ng kanyang kapatid. Naalala niya naman dati ng bata pa sila na siya daw ay hindi nag-iisip bago kumilos at gagawin niya ang lahat ng kanyang gustong gawin kaya naman ang kanyang nakababatang kambal na kapatid na palagi ang naglilinis ng kanyang gusot. Pinapagalitan siya palagi ng kanyang kapatid kapag nakakagawa na naman siya ng bagay na hindi niya pinag-iisip ang mabuti at nagpasalamat naman siya sa pagsesermo ng kanyang kapatid sa kanya dahil unti-unti siyang nagkakaroon ng pagpigil sa sarili at nag-iisip muna siya bago kumilos at maging sa Africa ay nagawa niya ring mag-isip muna bago kumilos kaya naman hindi siya mamatay-metay. Napangiti naman siya dahil ayon pa sa kanya na ang ibig sabihin lang nito ay magkahawig talaga silang dalawa.
Maya-maya pa nang matapos na ang pag-atake ng ilusyon ng kanyang kapatid ay pinagmasdan niya naman ito na naghahanda na naman para sa isang pag-atake at habang naghahanda ang ilusyon ng kanyang kapatid sa pag-atake ay sa isip niya ay napamura na lang siya at napatanong na kung ipapalabas na ba ng kanyang kapatid ang lahat ng kanyang mahika at pasabugin ang lahat ngayon. Kaya naman nasisiyahan si Yeonwoo sa nangyayari at hindi naman siya magpapahuli sa ilusyon ng kanyang kapatid. Habang naghahanda ang kanyang kapatid ng pangmalakasang pag-atake ay napatanong naman siya na kung itutuloy niya ba talaga ito. Habang tinitingnan niya ang ilusyon ng kanyang kapatid ayon sa kanya na masyado nang huli para iwasan ang pag-atake nito at kahit subukan niya pa ay hahabulin lamang siya nito pagtapos nitong magpasabog ng wave of light. Napagdesisyonan naman ni Yeonwoo na kung yun nga ang kaso ay kailangan niyang makounter ang pag-atake nito na kagaya ng pag-atake ng kanyang kapatid. Naalala niya naman ang araw na kung saan niya sinubukan ang kanyang kasanayan sa bundok na ang shockwave daw ay malakas sa labas ng tore at kung dadagdagan niya pa ito ng kapangyarihan gamit ang kanyang aura at itim na enerhiya at Dragon Blood Awakening ay napatanong naman siya na kung ano ba ang mangyayari kung susubukan niyang ipagsama ang Fire Rain at pasabugin ito. Naisip rin niya na nakakuha siya ng bagong Divine Transformation mula sa nakaraang pinto at napatanong naman siya na kung pagsasama-samahin niya ang lahat ng iba't ibang kapangyarihan sa Han at gumawa ng bayolenteng pagsabog gamit ang sway ng sa gayon ay makakalikha siya ng kapangyarihan na hindi may kukumpara sa Wage of Light ni Jongwoo kahit na inilalagay niya ang kanyang sarili sa kapahamakan. Bigla niyang binanggit ang katagang Han at inactivate ito at habang nagaganap yun ay sa isip niya na wala ng iba pang paraan kaya naman kailangan niya itong subukan. Hinalo niya na rin ang kanyang tinatawag na sway at nagkasalubong na ang kapangyarihan nilang dalawa ng ilusyon ng kanyang kapatid at lumikha naman ito ng malaking pagsabog sa lugar na pinaglalabanan nilang dalawa. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali pagtapos ng pagsabog na yun ay naisip ni Yeonwoo na parang matutunaw ang kanyang kaliskis ng dragon dahil sa lakas ng pagsabog at init sa paligid at napatanong naman siya na kung nasaan na ba ang ilusyon ng kanyang kapatid. At bigla naman siyang nagulat dahil bigla na lamang lumitao sa kanyang harapan ang ilusyon ng kanyang kapatid at naghahanda na ito ng kanyang pag-atake habang si Yeonwoo naman ay napatanong sa kanyang isipan na kung ang ibig bang iparating ng kanyang kapatid sa kanya ay ang mamatay siya na kasama siya. Naisip rin niya na hindi niya na magagawang iwasan ang pagsabog agad-agad subalit ang pag-iwas na lamang ang kanyang prioridad sa ngayon kaya naman may isa pa siyang susubukan at ang tanging natitira niya na lamang nakasanayan ay ito ang tinatawag na territory. Tinawag niya naman agad si Nike at lumabas naman agad ito sabay sabi niya kay Yeonwoo na naghihintay lamang siya ng kanyang hudyat. Lumabas naman sa kanyang sistema na sinusubukan niyang makontrol ang apoy at init na elemento sa sakop ng kanyang teritoryo. Lumabas rin sa kanyang sistema na kailangan niya pa ng maraming pagkontrol. At nakakaranas naman siya ng stun sa panandaliang panahon. Ang kadahilanan ng kanyang dragon ay ina-apply na at nananatili ang kanyang pagiging kalmado sa pamamagitan ng kanyang katangian na cold-blooded. Umilaw naman ang kanyang kaliskis ng dragon at lumabas sa kanyang sistema na ang status na stun ay inalis na at nakapag-develop siya ng malakas na panlaban sa apoy at maging sa init. Dahil sa kanyang katatagan sa pakikipaglaban ay nagawa niyang pataasin ang pagkontrol niya sa apoy at init na mga elemento. Ang alituntunin ng kanyang teritoryo ay mas pinapalakas pa. Ang apoy at liwanag na properties ay nag-uumpisa ng maiukit sa draconic factors. Nakakuha naman siya ng maraming kaalaman patungkol sa apoy at liwanag na properties. Minungkahi naman ng sistema na pataasin niya pa lalo ang kanyang pagkakaintindi sa pagkontrol. Natutunan niya na rin ang konsepto patungkol sa demarcation at ang kapangyarihan ng kaalaman ng dragon ay mas lumalawak pa ngunit ang impormasyon patungkol sa bagong kapangyarihan ay hindi pa makikita. Natutunan niya ang konsepto patungkol sa draconic pressure. At dito inaatake na siya ng ilusyon ng kanyang kapatid at sa isip niya na nagawa niya naman ang kanyang pinaplano kaya naman mababawasan na ang pinsala na kanyang matatamo sa loob ng kanyang teritoryo. Gayunpaman nahihirapan na siyang buhatin ang kanyang espada dahil mas bumigat ito. Pinagmasdan niya naman ang ilusyon ng kanyang kapatid at ayon sa kanya na maging ang ilusyon ng kanyang kapatid ay kinakailangan nitong gamitin ang pakpak nito upang makaligtas sa pagsabog at hindi naman siya makapaniwala na ipinalabas ng ilusyon ng kanyang kapatid ang kaliskis ng dragon kaya naman nagawa na nitong mabuksan ang ikatlong hakbang ng teritoryo na nagpapahintulot ng gamitin ang artipisyal na tiyak na elemento sa teritoryo. Iyon ay ang tinatawag na elemental contact, ang ibang tao ay kinakailangan sumugal ng sarili nilang buhay para lamang maabot nito ang ganito kalakas na kapangyarihan.
Napamura na lang si Yonwoo at sinabihan niya ang ilusyon ng kanyang kapatid na isa itong prodigy. Pinagsasabihan naman ni Shannon si Yonwoo na sa pagkakataong ito ay talagang mamamatay na siya kung magpapatuloy pa siya sa paglalaban. Minungkahi naman ni Han Ryong na pwede rin silang makipaglaban at tinanong niya si Yonwoo na hindi ba ay ang Black Bracelet ay isa rin sa kanyang kapangyarihan. Sinabi naman ni Yonwoo na hindi dahil sinabihan niya na ito habang pinapalabas ang apoy sa kanyang paa at bigla siyang nagliyab at lumabas sa kanyang sistema na ang ikalawang hakbang ng awakening ay pinakawalan niya na at ito ay ang tinatawag na Power Draconic Pressure. Sinabi naman ni Yonwoo na hindi niya gustong magmukhang kahihiyan. Ang Draconic Pressure ay si Clotes, ang sinaunang dragon ay nag-set up ng walang hakbang na proseso upang matulungan ang contractor makapag-adjust sa katawan ng dragon ng mas madali. Ito ang ikalawang hakbang at ang kalooban ng dragon ay sapat na upang pagbantaan ang Diyos at demonyo. Ito ay inaasahang magaganap sa loob ng teritoryo upang makapag-set up ng pagkontrol. May dalawang kakayahan naman ito at ang una ay ang tinatawag na Dragon's Murderous Aura. Ang Draconic species ay isang nakakataas na klase at nilalampasan ang lahat. Nagbibigay ito ng takot sa kalaban kagaya ng kanilang kayabangan. Tinatakot nila ang kalaban at binibigyan nito ang kanyang kakampi ng malakas na kontrol. Ang ikalawang kakayahan naman ay ang tinatawag na Dragon's Holy Walls. Kapag mas lumalalim ang pag-iintindi sa kapangyarihan, ang karagdagang epekto nito sa loob ng teritoryo ay tumataas. At ang basic na imaginary world ay magagawa. Ang tawag sa teritoryo ng dragon ay Bina at mas pinalakas ito. Pwede niya namang maensayo ang pagkontrol sa kanyang katangian sa loob lamang ng sakop ng kanyang teritoryo. Ang lahat ng kanyang attributes ay tataas sa loob lamang ng limitadong oras. Bigla na lamang umatake si Yonwoo patungo sa ilusyon ng kanyang kapatid at ganun rin si Jongwoo at nang magkasalubong na silang dalawa ay bigla namang sumabog ng napakalakas at hindi na binigyan ng pagkakataon na makapag-atake ni Yonwoo ang ilusyon ng kanyang kapatid at namuo ang parang buhawi na apoy at itinapo naman ang ilusyon ng kanyang kapatid ng buhawing apoy. Sa pagkakataong ito ay parang natalo ang ilusyon ng kanyang kapatid at bumagsak ito sa lupa. Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay hindi na nakatayo ang ilusyon ng kanyang kapatid at nilapitan naman ito ni Yonwoo at lumuhad siya dahil gusto niya itong makita at nilapitan niya ito habang hingal na hingal silang dalawa. Lumabas naman sa kanyang sistema na nakumpleto niya na ang pagsubok sa ika-30 na seksyon. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagsubok ay nakakuha siya ng kaalaman at maraming panalo. Nakagawa na naman siya ng tagumpay na hindi madaling mapagtagumpayan at bibigyan na naman siya ng karagdagang karma. Nakakuha siya ng pambihirang kasanayan na tinatawag na Wave of Fire at ang kanyang Fire Rain at Wave of Fire ay magkaugnay sa isa't isa kaya naman tumaas agad ang kahusayan ng kanyang Wave of Fire ng 3.2%, unti-unti namang naglalaho ang ilusyon ng kanyang kapatid at nanlaki naman ang mga mata ni Yonwoo dahil aalis na lamang ang kanyang kapatid ng ganito. Nanginginig naman ang kanyang kamay at sa isip niya na gusto niya pang masilayan ng kaunti ang kanyang kapatid. Napangiti naman ang kanyang kapatid at nagtataka siya kung bakit ito nakangiti. Nakita niya naman ang itsura ng kanyang kambal na kapatid at napasabi ito na napakasaya ng kanilang paglalaban na dalawa at tinawag niyang kuya si Yonwoo habang unti-unti siyang naglalaho at maya-maya pa ay tuluyan na nga siyang naglaho. Napapikit naman si Yonwoo at ayon sa kanya na ang ilusyon daw ay ginawa base sa record at achievements ng orihinal na may-ari. Naisip rin niya na kung iyon nga ang kaso ay hindi nakakaiba bilang parte na ng nagmamay-ari ng ilusyon ang memorya nito at ipinasa sa ilusyon. Subalit ayon pa sa kanya na parang nagkaroon siya ng pakikipag-usap sa kanyang nakababatang kapatid na hindi niya nakasama ng matagal. Humiga naman si Yonwoo at lumabas sa kanyang sistema na ayon sa kanyang kasalukuyang kondisyon ay bibigyan siya ng 3 oras upang maghanda sa susunod niyang laban. Bumangon naman siya at tiningnan niya ang kanyang maskara at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung matagal ba ang paglalaban nilang magkapatid dahil mahaba ang oras na ibinigay sa kanya para magpahinga. Ayon sa kanya na kung si Jongwoo na ika-4 ay ganito na kalakas at kahirap kalabanin ay paano na lang kaya ang mga natitira pang 3 kalaban. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung nakapasa ang mga ito sa ika-21 na palapag ng tore ay gaano na kaya sila kalakas ngayon. Napagdesisyonan niya naman na susubukan niya kalabanin ang mga natitira dahil nakakuha naman siya ng maraming kaalaman sa paglalaban nila ng kanyang nakababatang kambal na kapatid kaya naman pagbubutihin niya pa ang mga kaalaman at kasanayan na kanyang nakuha lalong-lalo na ang kasanayan na Wave of Fire dahil ito ang kauna-unahang nakaimbento siya ng kanyang sariling kasanayan.
Ang wave of fire ay isang porma na kung saan ang manlalaro ay kino-compress ang maraming enerhiya sa masalimuot na paraan sa sentro ng numero ng kanyang kasanayan na tinatawag na fire rain. Dahil doon ang tindi ng pagsabog ay nakadepende sa halaga ng mahika na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Nagbabahagi ito ng pagkakapareho ng kasanayan na tinatawag na wavelength. Subalit mas may potensyal ito ngunit mas komplikado. May dalawang kakayahan naman ang wave of fire at ang una ay fire lightning. Gumagawa ito ng matinding pagsabog kasukat ng nakonsumong mana. Paminsan-minsan sa mataas na probabilidad ay nagagawa rin itong mawasak ang barrier na pangdepensa at winawasak ang kapaligiran at nililito ang mga kalaban. Ang ikalawa naman ay ang tinatawag na boiling ember. Puno ito ng kidlat na may siksik na kapangyarihan. Kinakalat nito ang kidlat sa lahat ng direksyon kasama na ang pagsabog. Ang kidlat na kumalat ay inililipat ang kapangyarihan ng apoy sa malayong lugar at magsasama ito sa guho. Mag-iiwan ito ng baga na hindi madaling maapula at magdudulot ito ng tuloy-tuloy na pinsala. Ang kasanayan na ito ay pambihira at walang katulad nito sa tore. Kapag naman naipasa ito sa ibang manlalaro ay mawawala ang bihira nito at bilang kapalit, karagdagang pagpipilian ang ibibigay. Ito ay hindi pa kumpletong kasanayan at ang sari-saring halaga ay mataas. Minungkahi ng sistema na kumpletuhin niya ang kasanayan na ito upang mapataas din ang ranggo nito at makakuha ng bilang. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na ang kasanayan na kinikilala ng sistema ay natitiyak niya na mayroon itong iilan na pattern at espesyal na paglalarawan. Ang wave of fire ay nasa status na kung saan ay bahagyang pattern lamang ang nagawa. Napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang makumpirma ang kahulugan nito sa bilis ng kanyang makakaya. Lumabas sa kanyang sistema na magsisimula na maya-maya ang kanyang pakikipaglaban sa ikatlo na si Hyul. Minungkahi ng sistema na maghanda na siya para sa paglalaban habang nasa paghahanda pa lang siya na oras. Unti-unti namang may nabubuong imahe sa kanyang harapan at isinuot niya na kaagad ang kanyang maskara habang sa isip niya na ang pinuno ng bishop ng Devil Army na si Hyul ang makakalaban niya sa ngayon at narinig niya pa na apostol ito ng isang demon god at mayroon din itong taglay ng pagiging isang monarch. Wala namang siyang ideya si Yonwoo patungo kay Hyul maliban lamang sa pangalan nito. Pinagmasdan niya naman si Hyul at sa isip niya na mayroon lamang siyang susubukan sa kanya. Maya-maya pa makalipas ang ilang minuto ay nagawa niyang magsunog ang ilusyon ni Hyul at sa isip-isip niya na nagagawa niya na ring makontrol ang kanyang wave of fire. Lumabas sa kanyang sistema na nakumpleto niya na ang pagsubok sa ika-31 na palapag ng tore. Habang pinagmamasdan ni Yonwoo na ang kanyang lugar na pinaglalabanan ay wasak na. May bigla namang lumitaw na ang dilaw na piraso at kinuha niya naman agad ito at napatanong naman siya na kung ito ba ang piraso ng Golden Cudgel. Napatanong naman si Yonwoo na kung itinago ba ng Devil Army ang pirasong ito sa ilusyon ng kanilang Archbishop. Tiningnan naman ito ni Yonwoo at lumabas sa kanyang sistema na nakahanap siya ng 4 na piraso ng Golden Cudgel at minungkahi ng sistema na hanapin niya ang lahat ng piraso upang makumpleto ang Golden Cudgel. Habang tinitingnan ni Yonwoo ang piraso sa kanyang mga kamay ay naisip niya naman na kaya ito tinawag na piraso dahil piraso ito. Kaya naman dahil nahanap niya ang 4 nito ay madali niya na lamang mahahanap ang mga natitira. Napagtanto naman ni Yonwoo na patibong ito ng Devil Army hanggang sa ngayon dahil itinatanim nila ang piraso ng Golden Cudgel sa ilusyon at nakawin ang ibang piraso sa mga manlalarong natalo ng ilusyon. At parang iniisip nila na ang ilusyon ng Archbishop ay hindi matatalo. Lumabas sa kanyang sistema na ang pagsubok sa ika-32 na seksyon ay uumpisahan na. Tinahak naman ni Yonwoo ang daan na maraming damo at pagkalampas niya ay nakita niya ang pamilyar na tao at nakilala naman agad ito ni Yonwoo na ang nilalang na ito ay ang kanyang batang master. Pinagmamasdan niya naman ito at sa isip niya na naku-curious lang siya kung ano bang uri ng tao ang kanyang master noong kabataan nito. Kahit na para itong nakakatawa ay hindi pa rin may kakaila ang umaapaw na matatalim at malahalimaw na dating nito. Narinig niya rin na ang kanyang master daw ay basegulero noong bata pa ito. Kaya naman ngayon ay alam niya na ang mangyayari. Nagtinginan naman silang dalawa at naisip ni Yonwoo na kakaiba ito kumpara sa ibang mga ilusyon at sa tingin niya naman na nakatanggap ito ng impluensya mula sa kanyang master at naghanda siya upang umatake. Naisip rin niya na kahit sinong disipulo na mayroong mahusay na master ay nag-iisip rin kung paano talunin ang kanyang master. At napagdesisyonan niya naman na mas lalampasan niya pa ang kanyang master at mas maging mahusay pa ito sa kanya.
At agad niya namang sinugod ang ilusyon ng kanyang master habang ang ilusyon ng Martial King ay nakangiti lamang sa kanya at nang malapit na si Yonwoo ay bigla namang nagsalita ang ilusyon ng Martial King at sinabi nito na sumusuko na siya. Naalala naman ni Rebecca ang sinabi ng kanyang Diyos na si Sir Nanos na kailangan niyang bantayan ang batang si Cain sa hinaharap. Sa isip-isip naman ni Rebecca na noong nasa ika-20 na palapag pa siya ng tore ay ang kanyang Diyos na si Sir Nanos ay binigyan siya ng oracle at tinanong niya ang kanyang Diyos na kung bakit niya siya binigyan ng oracle subalit hindi siya nakatanggap ng paliwanag patungkol dito. Kaya naman naintindihan na ni Rebecca ngayon kung bakit sinabihan siya ng kanyang Diyos kung bakit niya pinababantayan si Cain. Subalit nag-aalala pa rin siya kay Cain dahil ang Martial King ang pinakamalakas sa lahat ng mga hari sa kasaysayan ng isang sungay na tribo. Bagaman malakas naman si Cain higit pa sa kanyang inaasahan ngunit kahit nalabanan niya ang Martial King ay hindi niya pa rin ito matatalo. At pagkarinig niya na sinabi ng Martial King na suko na siya ay nagulat naman silang lahat. Napatanong naman si Shannon na kung ano ba ang nangyayari dahil nagtataka ito at napatanong rin si Hanryong na kung pwede bang makapagsalita ang ilusyon ng kanyang gustong sabihin. Tinignan naman nila ang ilusyon ng batang Martial King at tinanong ni Shannon si Yonwoo na kung sigurado ba siya na hindi yan ang tunay niya na master at pumasok dito upang magpanggap na batang siya. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na imposible itong mangyari dahil ang ilusyon ng kanyang nakababatang kambal na kapatid na si Jongwoo ay may sinabi sa kanya bago ito lubusang nawala. Sinabi naman ng ilusyon ng Martial King na alam niya na hindi siya mananalo kahit labanan pa niya ito kaya naman mag-usap muna sila. Laking gulat naman ni Shannon at napatanong ito na kung talaga nga bang nagsasalita ang bagay na ito. Binalaan naman siya ni Hanryong na mag-ingat siya dahil hindi pa ito nangyari noon at baka mayroon itong pinaplano. Napagtanto naman ni Yonwoo na tama ang babala sa kanya ni Hanryong. Tiningnan niya naman ang Martial King at sa isip niya na may gusto lang siyang kumpirmahin kung simpleng kopya na data lang ba ang mga ito ng kanilang aksyon o nilalampasan nila ang kanilang kamalayan at kung talaga nga bang nakadevelop ito ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Naisip rin niya na baka ganun rin sa kanyang kapatid at susubukan niyang hanapin ito sa ika-21 na palapag ng tore para lang makausap ito. Sinabi naman ng ilusyon ng Martial King na pag-usapan nila ang patungkol sa kung ano ang nangyayari sa labas dahil hindi niya alam ang nangyayari patungkol sa labas ng mundo dahil nakakulong lang siya palagi dito. Ipinaliwanag niya naman na mayroon lamang siyang alaala ng kanyang orihinal na sarili kaya naman iminungkahi niya kay Yonwoo na sabihin niya sa kanya ang patungkol sa labas. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.